sa Pilipinas. MBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sabi ko na nga ba, mainit na eleksyon ha? John Vic Remulla for president na ba? Abay, paano na si Secretary Vince Dizon? Ayan, si Idol. Ayan, paano si Senator Raffy Idol Tulfo? Ayan, sino pa, ha? Paano si Senator Risa Hontiveros? Ayan, ito pa. Paano si Senator Bam Aquino? Ba? Gulat kayo, ha? At paano na si Senator Ping Lacson? Ayan, Secretary Sani Angara, ha? At Vice President Leni Robredo. Ayan, si Speaker, wala na yata. Ang pangarap ni dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez ay mukhang nadiskaril na. Oras Bishop Buddy Ballesteros, alas 8:17. For Best Public Affairs Program, Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan, live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH, Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo, Makalma at Sister L, Elaine Apit. DZRH, Damdaming Bayan. Damdaming Bayan. Abay, ang daming choices pala ng administrasyon, ha? Abay, pero definitely, iba dyan, mag-slide down yan, Vice President. Pero sa oposisyon, abay, mukhang dalawa lang yata ang kanilang choices dyan. Ayan, siyempre, number one dyan, si Ateng. Apo second gentleman, Berry, ayan, Attorney Man sa Carpio, ayan, abay, nag-iisa lamang ang pambato ng oposisyon, si siyempre Vice President Inday Sara Duterte Carpio, pero kung sakaling ma-impeach daw, abay, andyan naman ang Senator Bongo. Abay, sino kaya, Talagang sabi ko sa inyo, mga ating, ang pagtakbo sa pagka-presidente, abay, 3 years ang preparation niya, 2 years. Ngayon, 2 years na lang yan, Kaya, ang dami pong pumoporma ngayon, Ayan, sa bagay, sabi na isang dating senador na ang kulay ay kulay kahel. Ayan, ngayon ay kulay luntian na, Abay, hindi bawal ang mangarap. Hindi bawal mangarap ang mahirap, basta't maaabot ito sa malinis na paraan. Si Villar ay nangarap kahit mahirap at nagtiwala sa may kapal at may paninindigan. Mahiya naman kayo! Mahiya naman kayo! Mahiya naman kayo! Damdaming Bayan. Magandang umaga, Pilipinas. Welcome sa ating palatuntunang Damdaming Bayan. Magandang umaga, Malacanang. Good morning, Mr. President. Abay, anong sabi ni
for Senator Claire Castro, ha? Ayan. Hindi po ooperahan ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil sa kanyang karamdamang diverticulitis. Ayan. Ba yan? Umiirang pagka-Ilocano ng dila ko. Diverticulitis. Ayan. Fake news ang mga kumakalat na balitang ooperahan po ang Pangulong Marcos. Ayan. Ay mukhang magaling na, ha? Sabi sabi ng bubit natin sa Malacanang, ha? Ayan. Kaya gumaling kaagad ang presidente matapos dalhin noong Miyerkules sa St. Luke's Medical Center sa Quezon City. Abay, magaling na po, ha? Ang gamot lang pala isang platito ng white flower. Daming bayan. Sakit ng tiyan Ayan. Dapat kasi Mr. President pagkakakain tayo ng bagnat, ha? Ayan. Nguyain na mabuti yan, ha? Ayan. Yan daw ang sakit ng mga mga parating nagmamadaling kumain, ha? At saka hindi masyadong ginuya yung kinakain, hindi natutunawan, kaya tuloy, ayan, naapektuhan po ang ating tiyan, ang ating bituka. Daming bayan. At ang dating Pangulong Digong Duterte, ang sabi po ng International Criminal Court, abay in good health naman daw ang dating Pangulong Digong. At siya daw po ay nakahandang humarap sa pagdinig sa mga kasong isinampa laban sa kanya. The order is dead or alive. Hindi yan na dong. Good morning, Mr. President. Abay, kumusta po kayo dyan, ha? Sana'y nasa maayos kayong kalagayan. Sana'y marami ang nagdadala sa inyo ng chicken sandwich. Daming bayan. Ngayong magaling na ang Pangulong Bongbong Marcos Mislet. Ayan, ngayong araw ng Martes. Ano ba schedule ng Presidente ngayon? Abay, may out of town activity ba siya? Ayan. Abay, pero alalahanin mo, Mr. President, lumakay ka mo 10 apo, di ka umubing. Abay, 68 ka na, magse-69 ka na. Ayan. Siguro chill-chill lang, ha? Kaya lang paano magiging chill-chill ang ading mo, manang Aimee, ha? Sa dami ng mga problema ng bayan ngayon. Daming bayan. Katulad nito, ayan, ang isang kababayan natin sa Ilocos Norte, si dating DPWH Secretary Manny Bonoan. Isa ring Ilocano lover boy. Posibleng ipatawag ng Independent Commission for Infrastructure. Nagmamadali din ang Justice Andy Reyes, ha? Ngayong malapit ng buwagin, ayan, sa bagay, talagang ganyan. Abay, bago ipatawag siguro sa Senado uli ang Secretary Manny Bonoan, abay ipapatawag daw ng ICI. Sana live yan, Justice Reyes, ha? Alamin nga natin detalye mula kay RS number 15. Abay, kailan ba siya ipapatawag, Giselle? Giselle Ricafort, please come in. Giselle? Lakay, maaaring ipatawag ng Independent Commission for Infrastructure si dating Public Works Secretary Manny Bonoan. Sabi sa DZRH News ng isang ICI official, iimbitahan nila ang dating kalihim oras na maipagpatuloy na yung opisyal na operasyon ng komisyon. May mga kailangan anyang sagutin at ipaliwanag si Bonoan kabilang yung isinumiti niyang mali-maling grid coordinate ng mga proyekto sa flood control. Ipatatawag ng Independent Commission ng former Secretary, sabi ng opisyal, kung may mga bagong commissioner na itatalaga si Pangulong Bongbong Marcos. Batay sa Executive Order number 94, binanggit nito na bilang isang collegial body, makagagawa lamang ang ICI ng opisyal na aksyon kung may pahintulot ng mayorya ng mga miyembro. Matatandaan si ICI Chairman Andy Reyes na lamang yung solong miyembro ngayon ng komisyon, kaya hanggat hindi raw na ibabalik pa yung quorum, hindi rin maipagpapatuloy ang kanilang operasyon. Una naman ang sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos na patapos na ang tungkulin ng ICI dahil naimbestigahan na nila ang mga dapat sa anomalya sa mga proyekto sa
sa flood control. Wala pang desisyon ng Pangulo kung magtatalaga ng bagong commissioner matapos magbitiw sina dating Public Works Secretary Babe Singson at Rosana Fajardo. Kaya lakay sa madaling sabi hanggat hindi pa na ipagpapatuloy officially yung operation ng Independent Commission ay wala pa rin lakay na maipagpapatuloy na anumang mga hearing at pagdinig sa ngayon kabilang na yung possibility na pag-imbita ng ICI lakay kay dating Public Works Secretary Manny Bonoan. Pwede bang magsagawa ng hearing si Justice Andy Reyes na mag-isa lang, Lone Ranger? Pwede ba yon? Lakay Steve, una nang sinabi ni Executive Director Attorney Brian Osaca Lakay na batay doon sa EO 94 na bumuo sa Independent Commission, kailangan lakay meron silang quorum para maipagpatuloy yung official operation. So hanggat isa lang lakay yung commissioner at yan ay si ICI Chairman Andy Reyes, hindi sila lakay makapagsasagawa ng hearing na kabilang doon lakay sa binabanggit na official operation nila. Kailangan lakay at naghihintay sila hanggang ngayon kung muli magtatalaga ang Pangulo ng kapalit ng dalawang nagbitiw na commissioner, sina dating DPWH Secretary Babe Singson at si Rosana Fajardo lakay. Kaya lang lakay, mismo ang Pangulo na nagsabi lakay, parang patapos na rin yung tungkuling lakay ng ICI. Sinabi nga yan sa gitna ng ugong na pagpatak ng 1 ng Pebrero ay posible daw na buwagin na yung komisyon. Ayon naman doon lakay sa bubuet ni Senator Amy Marcos. Yung pala, walang quorum. Mag-isa lang si Justice Reyes. Paano pa papatawag si Secretary Manny Bonoan? Kaya nga lakay, sabi nung source natin sa loob ng ICI lakay, mangyayari lang yan lakay kung may mga bagong commissioner na lakay. So hanggat wala pa, wala lakay. Bagamat tuloy lakay yung trabaho ng ICI sa ngayon, pumapasok pa yung mga si Commissioner, si Chairman Andy Reyes, si ICI Special Advisor Rodolfo Azurin Lakay, hindi sila nakapagsasagawa na kayo ng mga hearing. Now, lakay, huli pang nagawa si na General kayo ng ICI. Si General Azurin nga pala, hindi ba pwedeng umupo dyan? Ayan, as acting commissioner or alternate or proxy, mga ganon. Member naman siya ng ICI. Oo, lakay. ICI Special Advisor and Investigation. Advisor lang, talaga sa kanya. Okay. Oo, lakay ng Pangulo. Kaya officially lakay, isa lang yung commissioner ng ICI ngayon. Ganun pa man lakay ang sinasabi ng ICI, ay tuloy naman daw sila lakay sa pagtatrabaho, sa pagbusisi doon sa mga dokumento, sa mga kaso na inirefer sa Independent Commission. Ganyan din lakay sa pagselyo doon sa mga ebidensya na isinumite sa ICI. Pagka ganyan ang sitwasyon, siyempre, alam din ni Secretary Manny Bonoan, ang kanya abogado na hindi pwedeng magsagawa ng hearing ang ICI kung mag-isa lang si Justice Reyes. Walang quorum. Ayan, Correct. Correct lakay. Baka kung sakali lakay. Oo. Lakay kung sakali, ito na yung ikalawang pagkakataon na haharap sa Independent Commission si former Secretary Manny Bonoan lakay. Iyan kung matutuloy lakay yung plano ng ICI at makapagtatalaga muli ng mga bagong opisyal ang Pangulong Bongbong Marcos. Humarap na rin pala si Secretary Manny Bonoan noon sa ICI, di ko matandaan. Yes, lakay. Kasi lakay, iyan yung ito lakay yung mga unang pag-arangkada pa ng hearing ng ICI lakay, mga bagong linggo pa lang lakay ng pagkakatatag nila lakay. Ayun, pero humarap na rin sa Blue Ribbon Committee ng Senado di ba? Ayan. Yes. Oo, correct lakay, yung nag-isa siya doon sa mga mali-mali na grid coordinate sa mga flood control project na isinumite sa palasyo. Oo nga pala. Dahil sinabihan nga pala ni si Senator Erwin ba o si Senator Raffy, ha? Ang sabi kay Secretary Manny Bonoan
ikaw ba ay nagtanga-tangahan o kasabwat? Ayan. Parang lakay ang sinasabi nga nila, yung mga datos na isinumiti daw nila, galing doon lakay sa tanggapan ni dating Undersecretary Maria Catalina Cabral Lakay na wala nang lakay kakayahan na dumipensa ngayon dahil nga wala na siya dito Kaya lakay wala na rin makapagpapatunay din doon sa authenticity nung hanggang ngayon ipinagtatalunan na Cabral files lakay. Ayan, okay. Abangan natin yan kung ano ang mangyayari, ha? Pero so far, malabo. Kung ako si Tisay, darling, abay, huwag kang haharap dyan. Hindi. Di ba? Lakay, intayin na lang din natin lakay yung mismong pagpasok ng February 1. Kung madidisband na ba, lulusawin na ba yung ICI. Diyan natin lakay malalaan kung may credibility ba yung bugwet ni Senator Amy Marcos na nagsabi na by February 1, wala na daw yung Independent Commission. Abangan natin. Maraming salamat, Giselle, mula sa ICI. Thank you and good morning. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Giselle Ricoport. Ayan, sabi siguro ni Justice Andy Reyes. Naku naman, sayang. Ba't bubuhugin na kaagad? Damdamin Bayan. Babalikan po natin lang pang mga report. Sandali lamang, Let Narciso mula sa Malacanang. Abay, kumusta ang Presidente Bonget, ha? Abay, sa loob lang ba ng Malacanang, di ba wala bang out of town ngayon? Abay, malaman natin kung ano ang latest na activities ng Presidente at kung kumusta na ang kanyang diverticulitis. Ayan. Lukuluto nga ang meaning daw ng diverticulitis. Ayan. Sabi diverting public funds to your own pocket. Damdamin Bayan. Grabe kayo. Kay Webster ba yan? O ano yan? Kay Gaggle? Stand by, Let Narciso. Ano ang latest mula sa palasyo? Ano ang latest sa Presidente? Kumusta ang kanyang tiyan? Babalikan po natin yan sa ating pagbabalik. Damdamin Bayan. Dito sa ating damdaming bayan. Ano kaya ang damdamin ng ating mga kababayan ngayon, ha? Abay, okay din tong si Congressman Leandro Lebiste, ha? Ano nga sabi niya, ha? Abay, de facto martial law na raw tayo ngayon, Mr. President, ha? Oras, Chief Justice Alex Jesmundo. Ay, Justice, ayan, FCJ Rodila Salameda, ayan, paano yan, Justice Maida sa Marquez? Bata ka pa naman ayan, chill ka lang dyan, ha? Oras, Colonel Alex Zambrano, Mr. Edwin Ernie, abay, itama ay mga adelantado tumitirik na orasan. Alas 8:33 na. Ang oras na yan ay hatid sa inyo. Wow, Lady in Black. Good Ayan. morning, Lakay. Good morning, Sister Elle. At good morning din sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong Happy Tuesday. Batiin natin yung mga nanonood sa Olongapo City Hall. Ayan, na aga-aga, ha? Hello po. Andun sina Mayor Kuyang Noble, Mayor Len J. Paulino, ha? Ayan, at saka si Daddy Groovy, rock and roll. Roland Paulino. Ayan, Hi, Sir most Roland. worshipful Chairman, Director Roland Paulino. Ay, sa mga empleyado ng Gapo City Hall, maganda umaga po sa inyo lahat dyan. At Sister Elle, you are so gorgeous with your dress. Thank you, Black Lakay. dress. Alam po, pare Manding Bahakan, Kuyang Gerald Alex Guo, ha? Ayan, itong, ba't ba nauso naman yung mga ganyang damit niyo mga kababaihan? Ano na naman yung problema mo? Alam po niyo mahabi yung suot ni Sister Elle ngayon. Ayan, kaya tinitira ko kanina, baka tutuwad-tuwad dito ha? Yung suot niya, yung bang parang suot ni tennis star Alex Iyala. Ayan, ganun ba? Yung maikli pero naka-bloomer naman. Ayan. Parang wala kahit, sabi mo nga kahit medyo mapatuwad ka dyan. Safe Lakay. Ganun ba yan? Bloomer ba yan o cycling shorts? May cycling shorts kasi ngayon Lakay na nauuso na parang medyo dikit talaga siya na parang kahit anong gawin mo okay lang di ka masisilipan.
Nagpauso yata niyan si ano, yung sinong Noli Iyala, ha? Sinong tinalo nung pamangkin mo hagabi? Si Maria Sharapova ba ng Russia? Ayan. Hindi. Hindi ba? Ano? Hindi ka mahirap kasi tandaan yung mga apelyido nila lakay eh. Si Comrade Alina Charaeva. Ayan. Charaeva. Ikaw talaga lakay eh. Akala ko si Maria Sharapova ang Russian tennis na nagpasikat ng mga ganyan mga damit. Ayan. Sa bagay, nakita ko siya sa mga magazine lakay eh, di ba? Yung mga sexy ha. Ayan. Kaya tuloy pati yung pickleball ba yun? Yung pamalit ng tennis. Ano yung bagong parang badminton din, ha? Pero pickleball ba ang tawag doon? Bolang instead na tennis. Ayan, parang tennis din. Ang familiar lang ako lakay tennis kasi talaga eh. Ayan. Para kay Carmela Fertes, iba yung laro niya. Badminton. Ayan. Daming bayan. Mas maganda yung badminton, mas madali kang pagpawisan. Ayan, kaya lang ingat-ingat ka sa badminton. Baka magaya kay Mr. Cesar yung Toyota Alabang natapilok. Ayan, tuloy tumigil na sa paglalaro ng badminton. Ay, hindi na ba siya nagbabadminton? Hindi na siya nagbe-badminton. Bye, Boss Cesar Lee at kay Sir Ayan, Mike Lee ng Toyota Alabang. Teka muna, sandali. Ayun, anong tawag? Pickleball. Ayan. Pickleball. Pickleball. Ayan, yan na Pickleball. uso ngayon ha. Kaya nakita ko yung mga matutuwa ka, sarap manood lalo na pagka mga ganyan. Pampalinaw ba ng mata? Akala ko lang kayo mapatanggal stiff neck. Di ba lang kayo may stiff neck yung mga lalaki, tapos biglang kapag kamay nawawala yung stiff neck. Ano abnormal, ha? Ayan. Kasi yung kapatid ko dati ganyan, magkakasama kami. Sabi daw may stiff neck siya. Nung may dumaan, biglang napalingon, ganun lang kayo. Tawa ko na tawa. Akala ko may stiff neck ka. Paglingon niya, hindi kasama katawan eh. Biglang gumaling. Ayan. Yan din daw ang laro ni potentate Nelson Yao eh. Ayan. Badminton din. Bakit ba kasi badminton? Ano ba ang pronunciation doon? Badminton. Bad ba? Ayoko nung masama. Gusto ko bad. Hindi naman yung literal na bad. Badminton. Di ba masama yun? Di ba mas maganda yung bed kasi parang iba naisip ko pag badminton. Masyado ka lang green eh. Ayan. Mana lang ako sa'yo lakay. Masyadong fertile ang iyong naughty mind. Di bawal mangarap ang mahirap, basta't maaabot ito sa malinis na paraan. Si Villar ay nangarap kahit mahirap at nagtiwala sa may kapal at may paninindigan. Senator Manny, ala ka namang bala ka tumakbo sa 2028. Oy, Ayan. alam mo lakay, nakita ko si Ninong Manny. Ganun ba? Saan mo nakita? Ninong mo. Sa may Brittany Hotel. Wow. Diyan sa may Molino, sa may Bacoor. Sa Villar City, lakay. Sa may Daang Hari. Oo, napakaganda nung hotel nila dyan, Ganun lakay, ba na yun? parang bagong bukas lang yata. Abay, ba't di nag-iimbita ng kape si Abik Amarillo Villar? Hi, Ma'am Abby. Parang lagi mo siya na shout out. Teka, sandali lang sabi, ang dami mong binanggit, ba't dito binanggit si Senator Chis Escudero for President? Mukhang malabo na rin si Senator Chis. Ayan, may sabit eh. Ayan. Anong sabit, lakay? Kailangan pa ba i-memorize yan? Ayaw mo sabihin Akala ko sasabihin mo eh. Alam niya ng mga taga Decork Bar, ayan, sa BGC, ayan, alam na nila yan, ayan. Oy, parang James Kumar, ayan, alang yang to, ninong dun sa kasal na anak ni Fernan Gulapa, hindi sumipot, ayan. Ayun, binabanggit mo yung pinuntahan mo. Saan nga, Tagaytay? Ayan, Tagaytay Highlands. Ang lamig lakay, no? Oo, ayan.
i-interrogate ko sana itong si James Kumar kung Oo. dumating eh. Ayan, hindi Kaso wala. dumating. Ayan, ito yung member din to ng ng Decorca Elite. Ayan, rubbing elbows with the who's who. Ayan, kasama na ang First Lady. Bayan. Alamin na natin ang report mula kay Let Narciso. Ano ang latest sa Malacanang, Miss Let? Ano ang schedule ng presidente ngayon? Wala pa? Wala pa, Lakay. Pero Bakit? magaling na ba ang presidente Lakay sa Batas- kanyang ano? Bakit sumakit din ang tiyan ni Let? Siguro mas bata naman kaysa kay presidente. Di pa naman sinyo itong si Let. Baka kailangan niya ng manzanilla. Baka Ayan. Di ba pag bata Lakay kailangan? Ayan nga, bata. Aside di manzanilla. Acete de manzanilla. Yeah, di ba Ayan. yun yung parang oil Lakay nila? Oo. Tapos mabango yan Lakay. Pagka may kabag yung bata, pa may baby. para Ayan, mautot. ayan. Para ilabas yung masamang hangin. Ayan. Para kay Let kung sumasakit siya na acete de manzanilla lang ang kailangan. Pero sa isang senior citizen tulad ng presidente na 68 na, white flower. Dami. Naimpacho. Eto naman si Katingko. Ayan, tatawagin mo si Mr. Katingko. Si Katingko tsaka Tiger Bomb. Ayan, Tiger Alam mo Bomb. Lakay, mabango yun, di ba? Sobrang, Ay, kaso sobrang anghang. Pero ang ating word of the day muna Lakay, anong bago word of sa the ating day? ninong ng bayan ay denied. Oh. Denied in Tagalog ay tinanggihan. Ah. Ang in Cebuano, gilimudong. Gilimudong. Ayan. In Ilocano, napaay or nahihilo ko, Jeric. Napaay. Or Naipaid. naipaid. Ayan. Ay, yung naipaid malalim na Ilocano yan. Oo, Ayan. naipaid. Pero sandali lamang at nasa ating linya na pala si Admiral Gaban ng Philippine Coast Guard. Ayan. Si Admiral Ronnie Hill Gaban, ang commandant ng Philippine Coast Guard. Dami. Bayan. Makibalita tayo kung ano ang latest nga ba dun sa nangyari sa paglubog ng Roro sa Basilan. Ayan. At yung sa West Philippine Sea, sa Scarborough. Admiral Gaban, sir. Magandang umaga po sa inyo, Admiral. Good morning po, Sir Lakay Deo. Good morning po, Ma'am Malo. Ayan. Si Sister L po ang kasama natin, Admiral, sir. At Good morning, Admiral Gaban. Good morning po. Deo lang, sir. O, pwede ring mayor. Mayor ng Star City. Ayan. Medyo Sir, ako po yung batang kasama ni Admiralista nung araw. Dilata Admiral Ruben. O, tama, naalala ko na. Oo, tignan mo nga naman nung reporter tayo, nagko-cover tayo dyan sa Coast Guard at Philippine Navy. Andyan si Admiral Ruben Lista na naging commandant din ng Coast Guard. Parang gusto ko yung sabihin, batang kasama. Parang gusto sabihin ni Admiral Gaban na, Lakay, medyo may edad na tayo. Veterano na po. Ikaw, yung dila mo, Admiral, parang sinasabi mo matanda ako sa'yo. Sir, mature lang po. Veteran lang daw, Ayan, Lakay. Anyway, kidding aside, Admiral Gaban, sir. So ano po ang latest? Ayan, 18 nga po ba o 19 yung casualties dun po sa lumubog na Roro dun sa Basilan, sir? Ano po update natin? Hindi po yung casualty. Yung bagong data natin, validated data, originally yung number of passengers ay 332, which is below the maximum passenger capacity of 352. Yung 332, 317 ang number ngayon. I-explain ko lang. Nung nag-validate tayo with the shipping company, mayroong 14 na nagpa-rebook. So, hindi sumakay. At mayroong isa na disgrasya. So, hindi rin po sumakay. So, mayroong 15 out of 332 na originally nasa manifest na hindi po sumakay. So, 317 po yung pasaherong sakay. 27 pa rin yung crew. 18 po yung casualty natin. 316 yung survivors. And 10
yung missing na patuloy po nating pinaghahanap ngayon. So in short, Admiral Gavan, sir, niro-roll natin yung issue na baka nagkaroon ng overloading. Wala pong overloading, Wala sir. overloading. Sa datos po na hawak natin, hindi naman po siya sobra doon sa maximum passenger capacity. May 35 pa po na slots na bakante. So Admiral Gavan, sir, kumusta po ang ongoing na search and rescue operation natin dun po sa 10 pang missing? Patuloy pa rin po, mayroon tayong air asset na nandito sa Zamboanga. Nagpadala tayo kahapon ng eroplano dito. Then patuloy pa rin yung surface search. Mayroong 5 assets ng Coast Guard na patuloy na nagkakandak ng surface search. Yung Philippine Navy, yung Philippine National Police through the Maritime Group, yung Provincial Disaster Management Office ng Basilan, yung local government unit, even coastal communities, tulong-tulong po lahat dito. Maganda po yung naging response dito kasi tulong-tulong po lahat. Tuloy-tuloy po. Pero mabanggit ko lang din po, Sir Deo. Yes, sir. Dahil yung kinalubugan ay 76 meters, malalim po siya. Magpapadala po tayo ng technical divers today. Papaliparin po natin sa Manila yung ating mga technical divers para matingnan po natin sa ilalim kung nandun po yung 10. We will not leave a stone unturned sa ating search and rescue operation. Admiral Gavan, sir, yung ship po ba, yung Roro po ba ay na-check na natin yung mismong loob niya kasi lumubog po yung kalahati niya. So yung na-check na po ba kung nandun pa sila sa ilalim? Yun po yung ating gagawin. Sisisirin ngayon. Sisisirin, okay po. Pasisirin po natin. Ayan, Admiral, sir, hindi naman daw Alon. Maalon na. Totoo ba, ano yung sinasabing parang tipong may Bermuda Triangle dyan na parang humihigop daw na ng barko? Parang sa Batanes meron ganyan tinatawag sa Balintang Channel ba yun na, Admiral, na yung controversial na Bermuda Triangle sa sa pagitan ng Cuba at Florida. May iniiwasan silang ganyan sa mga maritime, Admiral, sir. Tama po ba yun? May mga lugar nga ba sa dagat na parang humihigop? Ayan. Parang yung tubig palubog. Totoo po yan. Yung lugar po na yan, may ako naging kapitan din po ng barko natin sa Coast Guard. Yes, sir. May mga areas po na mayroong phenomenon na tinatawag nating squall, yung biglang lumalakas yung hangin at saka yung alon lumalaki bigla. Yung area po na yan, Pilas Island, Balok Island, sa may Maluso, sa part na yan ng Basilan, ay mayroon pong ganyan nangyayari. Hindi po siya napipredict kung kailan nangyayari. Pero mayroon po, in the past may mga nangyayaring ganyan po. Anong tawag, Admiral Gaban, sir? Squall? Squall, opo. Squall. At parang biglang nasama yung panahon. Malakas yung kuryente, malakas yung alon, malakas yung hangin. At bigla-bigla lang na dumadating yun. At parang ipo-ipo daw na umiikot na pailalim yung current, ganun po ba yan? Yung alon biglang lumalaki, malakas yung kuryente, tapos yung hangin ay ganun din po. Tapos nawawala din siya. Ayun. So may posibilidad na ganito ang nangyari sa Pwede rin po, Roro. pero Sir Deo, sa ngayon po ayaw po naming yes, sir. Okay. We will be conducting a thorough investigation po sa insidente na ito. Sa ngayon, nakafocus tayo sa search and rescue. Yung missing, ang treatment po natin ay buhay sila. So, hindi po tayo nag-shift to search and retrieval. Search and rescue pa rin po tayo. Pero we will add another capability, yung technical divers natin, papadala na rin po natin. Kumusta ang seaworthiness nung barko Roro, Admiral, sir? Itong MV3 siya. Valid po lahat ng certificates niya. Yung kanyang ship safety certificate ay valid hanggang October 2026. Kausap din po natin kahapon yung Marina. Sa katunayan, nandito rin po si Secretary Giovanni Lopez sa Zamboanga upang personal na rin pong makita at personal siya makapagbigay ng guidance sa amin ng Marina and other maritime
agencies niya dito upang masolusyonan kaagad dito maayos yung pagbibigay ng serbisyo sa taong bayan. Ayun yung squall, so biglang laki na alon. Ayan na. So anyway, Admiral Pero, Sir Deo, Yes, sir. lang po, ang pag-iusap ko lang sa ngayon, Opo. kahit na hindi naman natin mapigilan siguro mag-speculate, Opo. umasa po ang lahat na gagawin po ng Philippine Coast Guard, 10 ng aming mga kasamahan sa DOTR, ang lahat upang malaman natin kung ano talaga yung naging cause ng insidente na ito. Yung Transparent po kami at bibilisan po namin yung investigation. yes, sir. Ayan. At isa pang issue, Admiral Sir, yung lubog na barko naman dun sa may Scarborough Shoal, missing pa raw po yung kapitan at ilang tripulante yata. Opo, 21 po na Filipino crew ang lula nung MV Devon Bay. Sila po ay na aksidente at lumubog. Na-rescue po sila. Ang ginawa po ng Philippine Coast Guard doon, nung na-receive namin yung distress call noong January 25, agad po kaming nag-dispatch. Protocol po natin yan sa International Aeronautical Maritime Search and Rescue Manual. Yun po yung mechanism na sinusunod po natin pagka may foreign flag vessel na involved or yung area po ay nasa exclusive economic zone or sa high seas. Nag-dispatch po tayo kaagad ng distress call sa mga MRTCs, yung mga Maritime Rescue Coordinating Centers sa region around South China Sea. At narinig din po yun, na-receive din po yun ng Hong Kong Maritime Search and Rescue Coordinating Center. At yung China Coast Guard, dahil ang bottom line naman, pag Coast Guard ka, talaga saving lives yung ginagawa. At saka responsibilidad po talaga ng lahat ng marino. Nasa law of the sea po yan. Na-rescue po nila yung naka-recover sila o rescue ng 17 Filipino crew. Ngunit sa 17 na yon, 15 po yung buhay. Mayroon pong dalawang namatay. Hindi po sinwerte. Ayan. So pasalamat din pala tayo sa Chinese Coast Guard, Admiral Gaban, sir. Klaruhin ko lang din po, Sir Deo. Yes, sir. Sa larangan po kasi ng search and rescue, universal na obligation po ng lahat ng bansa. So, pag mga ganyang sitwasyon, yung mga komplikadong usapin, bawat sa teritoryo, mga jurisdiction, parang set aside muna dahil mas mahalaga yung buhay ng tao kaysa yung ibang issue po. Admiral Wala po kaming direktang pakikipag-ugnayan sa China Coast Guard na nangyari na yan sa pag-organize ng rescue. Ang Hong Kong Maritime Rescue Coordinating Center po ang kausap ng Philippine Coast Guard in our capacity as the Manila Maritime Rescue Coordinating Center din. So parang dual personality po yung Coast Guard na nangyari sa sitwasyon. Ayan, galing. Admiral Gaban, sir, maraming salamat po at siguro mamaya o bukas hingi po may na-update mula po sa inyong tanggapan, sir. Thank you and good morning. Good morning. Opo. Thank you very much po, everyone. At kumusta daw, sabi ni Kong-Sec Dong Mendoza? Yes, sir. Opo, idol po natin yan. Actually, siya po ay Rear Admiral natin sa Philippine Coast Guard. Ganun ba? Ano pala siya? Anong tawag doon? Auxiliary Volunteer ba ang tawag dyan? Yes, sir. Napakasipag po. At napakagaling na leader. Opo. Okay, Admiral Galvan, sir. Thank you and good morning. Thank you, Admiral Gaban. Thank you. Yes, thank you po, ma'am. Thank you, sir. Mga kaibigan, Commandant ng Philippine Coast Guard, Admiral Ronnie Hill Gaban. Daming bayan. At eto na ang ninong ng bayan, pero word of the day muna tayo, Sister El. Ang nabanggit na natin ng word of the day, Lakay, denied. Yes. So, okay, at ang ninong ng bayan ay nandyan sa may alayo, nasa Kupang. Barangay Kupang sa Antipolo City para sa ating Malakas promo. Ninong Sherwin, Ninong. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Detergent. Malakasan ang makinig at manood sa DZRH! Ninong Sherwin!
Yan, dumayo nga ang ating team dito sa Kupang. Yan, tignan mo naman, lakay na napakatarik ng daan dito Oo sa nga, no? Kupang Antipolo. Pero ang linis Oo, malinis kasi kadadaan lang na basurero. Ayun, kadaraan lang. Nahakot lahat ng mga kalat dito. Pero dito nga sa Barangay Kupang, malakas ang nakatutok palagi sa kanyang cellphone itong Grab driver na si Kuya, pangalan mo? Jonathan Padre po. Jonathan Padre. Jonathan Padre. Jonathan. Ay, good Hi, morning. Kuya Jonathan. Padre Jonathan, good morning, Padre. Good morning, Lakay. Ayan, Ayan. kumusta ka, Padre? Ayan. Ay, tama-tama, Lakay. Padre rin pilyeto ko. Ayan. Ayan, okay. Kasama si Nanay. Ayan. Opo, kadwak, Lakay, kadwak. Kadom, ay. Ilocana. Kada kami itang aldaw, yaman nagtan, dakil nga ba, natulong mo kada kami, sir. Kaya pagasatan mo nga, Agdingdingag kayo. naira na nga da kami, Yes, sir. na patanganda. Ayan, patay, nag-Espanyol na kami. Ayan. Kaya pala sabi ko yung accent ni Kuya Jonathan, Ilocano eh. Oo. Ilocano, sir, Ilocano. Taga ano kayo? Isabela. Delphin Ayan. Albano. Oh, Delphin Albano, Isabela. Yes, sir. Ayan. Oo, ayan na. Nanay niya ko. Agina kayo. Ayan. Oo. Ayan, Sherwin, dahil nakikinig ang mag-inang si nanay. Naga mo na. Nagad me. Ay, Carmen Padre po, sir. Yan, Carmen. si Nanay Carmen. Carmen Carmen Padre. po. Carmen Padre at saka si Father Padre. Ayan. Jonathan Lakay. Jonathan. Ayan. Dahil sila ay avid listener natin, Ilocano pa, bigyan mo sila ng tig 1,000, tig isang 1,000 agad, grabe. Sa DZRH, eto lang kay Tek 1,000 pesos. Ay, maraming salamat, sir. Agyaman na kada pangagas kon, sir. Ay, wow. Salamat, sir. Ayan. Nakakatuwa naman sila. Agyaman na kaunay kaya, sir. Ang grocery. Thank you. Lakay. Apo, Jonathan. Awan, yay. Vitamin E tayo na. Vitamin E. Hinahanap tayong vitamin E mo. Hinahanap ang vitamin E mo. Ninong Andrutan, Ninong Winston ko, paano yan? Hinahanap ang vitamin E. Ayan, parang nante, ha? Hinahanap ang vitamin Emperador. Ayan. Hayaan mo at isusunod natin yan. Chill-chill ka lang. Agsublikam to dita. Ayan, oo. Sakit, sir. Manang, oo. Masaya daw, sir. Nasa TV ka na, Manang. Oo, nasa TV kayo eh. Pati nyo na mga nandun sa Delphin Albano sa Pa-shout out ng shout out, grabe. Ilocos. Mga Ilocano. Kablaawan ba? Ayan. Ito pa, may dagdag regalo pa kami kapag nakuha nyo yung ating word of the day. Ang ating word of the day ay Denied, sir. Ayun. denied. Galing-galing talaga. Hindi na sila magre-rely lang sa cellphone dahil magkakaroon May sila radyo ng na. DZRH mini component. Ayun. At syempre meron din silang ihanda sa Chinese New Year ang DZRH Medianoche Basket at ang pinakamalaki, pinakabago, pinakamabango ang Pride with Public Conditioner Korean Strawberry Bloom Detergent Powder with Stain Away Formula. 2 kilo yan. Kaya naman natang labahan nyo, ubos na ubos yan. Ayan. Thank you, Lakay. Thank you, Agyaman. Awan anyaman na, Apo. Bigyan mo pa sila ng chichirya, Sherwin. Siyempre, hindi kumpleto ang araw kapag wala ang ating snack na cheesy corn pops mula yan sa Regal International Food Corporation. Muna kay Ninong Richard C. Ayan. Agyaman, Lakay. Jonathan, ha, yung mini component natin, may technique dyan para matibay, Nana Carmen, ha, para maperding nga dagos neta mini component, nakatataktikwad na ta, ada guhit na nga DCRH, ha? Sir, mayak ka rin. Dino ka dyan. Huwag mong ililipat sa DC Double D, DCMM, saka DCXL. Masisira. Ayan. Kailangan DCRH lang, ha? Ayan. Sir, kumawatan, Jay. Sa Rica, Jay. Ilocano lang ding-ding-gig. Kayo lang nakakaintindihan eh. Awan lang na yun nan, sir. Gas ko, sir. Sige, agsublik. Hindi sa ikat na gitlum-lumteg. Awan na.
lang hindi pangdagdag Ganun yun. ba? Apay, adarayo ma. Mauno, adamot diverticulitis mo na na. Saka na. Agwa, gibbal. Gibbal. Agimbal. Oh. Isa. Yaman at sirata. Saka na sir kita, gibbal. Sige, nasa ka na. Sherwin, isama mo Bigyan ba natin lakay ng wheelchair? Teka muna, si nanay, isama mo sa mobile yan. Isakay mo sa mobile, dali mo rito, dali natin sa Food for the Gods. Ipapa-foot massage natin yan. Ipapa-foot massage. Para matagal ang manas. Ang gamot na lang, sir. Sige, bigyan mo pa na isang 1,000, Sherwin. Naman, isa pa 1,000. Grabe. Thank you. Yaman at sir. Na po. Ayan na. God Sige. bless you, sir. Sige, Apo. Panggatang. Lalo na yung mga naghatid dito ng mga blessing. Igatang mo di More kwa. blessings to come, sir. Igatang mo ti pangsapsapong nga kwa. White flower, kating ko. Ay, daming katingko niyan, lakay. Tanggal ang lahat ng Sobrang lamig. samang yan. Okay nga ro, Diyos agni na nakarwen Apo Jonathan Padre. Na po. Kadagito kwa. Kung naghatid ng mga blessings na galing sa inyo po. Maraming salamat. Na po. Thank you po. God bless po. Imbang bigat na. Ayan. At syempre sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, lagi tumutok sa Deezer H. Baka kayo na susunod nating winner sa Deezer H Malacash promo kasama ang Pride Detergent. Aris number 6, Sherwin Bata Alfaro, Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan ay alam naman kami dito sa DCRH araw-araw Pasko sa amin. Ayan. Grabe lakay. Ayan, Sobrang masaya. generous Ayan. talaga nila kay. May mga galit naman sa akin. Wala naman matira sweldo ko na. Sabihin na naman siya, ano ba yan? Ayan, pasalamatin natin ang mga sponsors natin Yes, dahil sa kanila. Ay, wait lang. Asan yung chichirya? Ayan, binigay na. Naibigay ba? Di ko nakita Galing kay Ninong Richard C. Richard C. At para sa mga nakilala kay Ninong Andrew Tan at kay Ninong Winston Ko ng Emperador. Ayan. Abay, parang nante, hinahanap po ang vitamin E ng ating mga listeners. Tumatak yan sa kanila lakay ang pa-vitamin E mo. Standby. Sandali lamang po, Senator JB. Ayan. Kumusta po si Kuya Senator Jinggoy? Babalikan po natin Senator JB Ejercito. Oras, Sister L. It's 9:13. Sandali lamang. Ayan. Sige, mamaya na. Hindi ko pa dala yung aking script. Okay. Oras. 9:13. This time check is brought to you by AC. Ang tagal mo. Ayan. It's 9:19. Nasa ating linya na ang Deputy Majority Leader, Senator JB Ejercito. Alamin nga natin kung ano ba matapos nilang pirmahan ang Senate Resolution number 256 kahapon. Ibilang pagkondena sa mga kritisismo ng Chinese Embassy laban sa ating mga opisyal. Ayan, i-declare bang persona non grata ito? Senator JB, sir, magandang umaga po siya, Senator. Good morning, Sen. Yes, Sir, magandang umaga po sa iyo sa ating mga taga-taguyod ng DCRH. Abay, labing-lima kayong senador na pumirma dito sa resolution kahapon na pagkondena sa Chinese Embassy. So ano po ang balak? Ano pa yung rekomendasyon na Senator JB para naman itong mga bisita natin huwag na namang masyadong matatalas ang dila. At tayo pa mga opisyal ang binabanatan. Tayong host country, tayo pa ang binabanatan. Yun na nga po sila po yung dito lang sa tayo host, tapos sina-official pa natin ang kanilang binabanatan. Una-una ba kayo, hindi masama na ipaglaban natin, lalo yung mga opisyal, i-depensa natin yung ating soberenya at yung karapatan natin doon sa Philippine Economic Zone, Exclusive Economic Zone. Maging ako, nagkaroon din ng ganyang experience, sa dating Chinese ambassador, yung kaalis yan. Oo. Nag-react na pag nagsasalta ako sa ginagawa ng China, pambubuli
sa West Philippines. Siyempre, karapatan naman natin na magsalita tungkol dito dahil binubuli po ang mga Pilipino, mga news day, mga coast guard, nagsasalita sila laban sa ating mga opisyal. So, sila po, dapat respetuhin po nila na tayo po nasa demokrasya at karapatan natin na ihayag kung ano po ang sasasing sa loobin. Ayan, oo. So ano ang nilalaman po ng resolution? Meron ba kayong recommendation? Dapat ba ipatawag, mag-explain itong si Chinese Ambassador Jing Quan, Senator Sir? Oo nga, tsaka ano mo, bago pa lang yan, kaya po pa lang yan. Oo nga. Isang lumalis, hindi na medyo ano rin yun hostile niya, pero mukhang mas hostile din, dahil kaupo pa lamang, ganyan yan. Saka ang balita ito yung nanggaling sa matagal sa Washington. Kumbaga, ito isang espiya siguro to, talagang ang focus niya, kung ano ang interest ng China laban sa Estados Unidos, so sa US talaga. So kaya yan inasahin dito, tinitignan yan kung ano magiging interest ng Estados Unidos dito sa ating bansa. No? So, yan ang mga dapat natin i-analyze, kaya bakit ganyan ang kanyang behavior, kaya maganda siguro kaysa makadagdag siya sa nangyayari, nagkakatensyon na nga po ang relasyon ng China at ng Pilipinas. Mas maganda siguro, palitan na lamang yun, dapat ng ambassador, diplomatic nga sana yan kung pwedeng yan na tiga-ayos ng gusot. Kaso mukhang siya pa ang nagiging sanhi ng hindi pagkakaunawaan ng Pilipinas sa China. Ayan na, alam mo kakaiba itong Chinese Embassy, Senator JB, dahil meron din naman tayong territorial dispute sa Malaysia, Indonesia, Vietnam at maski ang kay Sultan Bulkiah, Brunei. Ayan. Pero hindi tayo nakarinig ng ganitong mga pagbati ko sa mga opisyal mula sa isang ambassador, Senator JB, sir. Well, siguro yung upbringing niya, yung training niya, lakay, no? Gusto yun dahil sabi ko na, yan matagal na panahon, nasa Washington, walang ginawa yan, kundi magmatsyag sa ginagawa siguro ng Estados Unidos laban sa China. Kaya yung inasal dito, hindi para paigtingin o pagbutuhin ang relasyon ng China at Pilipinas, kung hindi bantayan ng Estados Unidos. No? Kaya nga po siguro dahil tayo ay perceived na kaagado ng Estados Unidos, kaya po ganyan po ang kanyang mga pahayag. Kaya lang tayo naman, wala silang karapatan at dapat hayaan nila na tayo magsalita dahil pinaglalaban natin, itinataguyod natin ang interes sa ating bansa. Hindi natin papayagan lakay yung kanilang patuloy na pambubuli, pambaba sa ating po mga mangingisda, na kanilang tinataboy, yung pambubuli, pambabasto sa ating mga coast guard. Siyempre, alam na namang palagpasin po natin yan. Yan po ay hindi pwedeng mangyari. Kaya, yun. Talaga ito, dapat palitan ito dahil hindi nakakabuti sa relasyon ng China at ng Pilipinas. Bagkus ito'y nakakadagdag pa na parang gasolina na binubuhos sa isang, di ba? Kailangan mas maganda siguro palitan na lang po. Pwede bang i-declare na persona non grata itong si Ambassador Jing Quan, Senator JB, sir? Pwede po. Hindi pa yan tumigil at ganyan pa rin, patuloy pa rin yung ganyan kanyang accusation. Siguro, kailangan na siguro na i-declare na persona ng grata yan dahil hindi nga nakakabuti. Ayaw naman nga dati ng away gusto natin gumanda relasyon dahil sa ekonomiya, sa negosyo, kaya lang yan naman basta sabihin ng China, kung tayo ituturing na kaibigan, tuturing nila tayo at respetuhin niya ang Pilipinas. Respetuhin na ating ang Coast Guard at iba. So, Senator JV, sir, aside po sa pagpirma ninyo ng resolusyon na kumukondina sa mga statement, ang direksyon po natin, just in case hindi pa siya tumigil, ay pwedeng persona non grata or ano pa po ba ang iba nating napag-uusapan po ninyo ng inyong mga kasamahan sa Senado? Mag-uusapan pa siguro natin kung anong mag-i-action at action natin kung mag-i-improve po ito. Dahil ito lamang nito, napaka-angas na Yung Kikita mo nakikita mo, ito ang nito. Talagang sabi ko nga, training nito, mukhang mas more on the military, on the military
aspect dahil nga yan ay mataas na nagmamatag sa Amerika, sa Washington. So nandito nilagay yan para bantayan ang maging ang interest din ng Estados Unidos. Kung hindi siya nilagay rito para mapabuti ang relasyon ng Pilipinas. Mukhang napipindot ng mukha ni Sen JB yung cellphone niya. Ayan, nawala si Senator Oo, JB. kasi lakay yung yung tunog na yon kapag ka napipindot mo yung keypad or yung number dun sa kasi syempre screen, tawag dito touchscreen yung cellphone. Pero pagka medyo napipindot mo yan, tutunog yan. Nagbabike ba si Sen JB habang kausap kami? Angat may tatanong pa akong isa kumusta si Kuya? Ayan. Hindi pwedeng palagpasin yun. Tanong ni Lakay kay Sen JB. Nagbabike ba si Senator JB? Mukhang, kasi di ba Lakay, kailangan niya yan para pampalakas ng resistensya. Ayan. Wala na, Malu? Ayan. Wala na ba? Okay, Tita Malu? sige. Sa bagay na kung wala na si Senator JB Malu, ayan. Si Senator Jinggoy na lang. Calling daw Lakay. Signatory dun yung isang natin idol natin Ayan. Si Senator Raffy. Hindi. Sino? Lito-lito, lapid-lapid. Ayan, paupakan natin kay Coco Martin Kay yan. Coco Martin sa Batang Quiapo. Ayan. Okay, sige. O Okay. kasi 15 sila dyan Lakay na pumirma Ayan, ayan. Okay na? Okay na, Senator JB? Ito na Lakay. Ayan, Ipinapatch ready na uli? niya. Ayan, Pinapatch na. Okay na. Senator JB, ayan. Nagbabike po ba kayo? Ayan. Pabalik na lang. Ganun ba? Sabi na nga ba? Sabi ko sa iyo Lakay nagbabike ayan, si Sen JV. Nasaan kayo? Lakay kasi nagkasakit ako nung Disyembre, di ba? Dala ako sa ospital. So, daan-daan tayo, ngayon, try to recover. So, para sa dating condition. Ayan, ilang oras ka nagbabike ka, Senator JB, araw-araw? Ngayon po, siguro almost 2 hours ngayon. Mga Matindi pa. Iba ang resistensya ninyo, ha? Ayan. Nagkasakit pa yan. Pero isa na. Ayan. Pero isa na lang po, Senator JB, ang tanong ko. Ayan, kumusta po si Kuya? Ayan, safe na ba siya? Hindi ko alam, Lakay. Alam mo naman, hindi kami Sen, pinatawagan ka talaga niya ulit para itanong yan. Balita ko, bumiyahin, nakabalik na raw. Kahapon nakita ko na sa Senado pala. Nakita ko sa Senado. Hindi kami nagkausap. Ayun po. Ano bang sinasabi nung kasama sa programa sa executive session? Si Ombudsman Boying. Tuwing Sabado. Ano ba sinasabi ni... Siya nabanggit. Sabi niya, abangan na lang. Wala siyang binabanggit ang mga... ganun ba? Sabi niya, after kay Senator Bong, marami na raw mga susunod pa nakalinya. So, abangan na lang po natin. Walang sinasabing safe o hindi safe? Ganon? Walang advance info. Sa akin lang, siyempre, nagkaroon ng Blue Ribbon Committee hearing, nagtatanong din naman tayo, kailangan din nasa proseso, marinig ang both sides, sigurado na talagang kumpleto na ebidensya, tsaka wag lang tayong malilihis, na yung mga tunay na salarin, sa akin na personal, ang nagsimula naman yan, yung mga contractor di ba? Tama po. Sabi ko nga doon kay Yusek Bernardo, yung pong naglalako, nagbebenta ng project, yan po sa Senado, hindi nangyayari. At yan po ay ginagawa ng mga kontraktor, mga congressman na naging at kontraktor. No? At yung pong salitang allocable nga, nung una namin binanggit ni Yumaong Yusek Cabral, Lakay, Sister El, kami po sa Senado, hindi namin alam ang ibig sabihin. Allocable. Oo nga. New word. Mukhang terminong ginagamit lamang sa House yan. Dahil doon po prevalent yung pong pagbebenta at paglalako at ng mga proyekto. Dahil nga sa mga contractor to, sila Saldico at yung kanyang mga alipores, sila po may kagagawan po nito. So,
yan po, yung allocable, sabi nga namin, ano ba ibig sabihin? Sentro Pangilinan, Sentro Brigada na matatagal na dyan. Hindi alam kung ano ibig sabihin. Ano ba yan? Pang-alok ba yan? Kaya allocable. Hindi namin alam eh. Mga pwedeng i-alok. So, yun po, no, ang maganda lang ay na-confirma na itong paglalako at pagbebenta ng proyekto talagang doon sa mga kontraktor yan. At yun lang po ang akin na lakay. Bagat may mga big fish o may mga malalaki pangalan tayong narinig, may mga senador tayong na-implicate, pero huwag tayong lalayo doon sa mga tunay na may pakana ng modus dahil dapat kung in aid of legislation, kailangan matunto natin yung mga tunay na salary para hindi na ito maulit-ulit. At yan ay ilang kontraktor, Senator JB, sir? Opo, sila na ba talaga nagsamantala eh. Kaya nagkagulo-gulo po ang buhay natin. Itong scandal na pinakamalaki na corruption scandal sa buong kasaysayan natin sila po may kagagawan po naman ito no? Itong mga kontraktor doon nagsamantala naman po talaga. At ayaw naman nating maulit-ulit ito. Kaya ako po, pag kung nakita nyo sa mga Blue Ribbon hearing, tinatanong ko lalo yung modus dahil ayaw na natin. Kailangan natin malaman paano ito yung proseso para hindi na ito maulit-ulit. Tama po. Senator JB, sir, maraming salamat sa paliwanag. Thank you and good morning. Thank you, Sen. Ingat po sa pagbabike. Thank you po. Deputy Majority Leader, Senator JV Ejercito. Daming bayan. Senator Jinggoy, ayan, ang sabi ni Utol, ayan, abangan na lang daw po, ayan, ay daw magsalita si Ombudsman Boying, ayan. So hindi pa niya masabi kung safe o hindi safe. Nakakapikong ka na, ha? Nakakagigil ka na. Sino, Senator Jinggoy? Daming bayan. Babalikan natin ang PAMA report. Sandali lamang, Let. Ano ang latest sa Malacanang? Kumusta ang presidente? Kumusta ang kanyang diverticulitis? Ayan. Diverticulitis. Ayan. Ikaw talaga. Kaya pag naririnig nila dyan sa labas, tawa sila ng tawa. Bakit? Kasi kulitis. Kuliti ba yun? Alam mo mga Ilocano, may sarili kami accent kung minsan. May accent. Ayan, may accent, ha? Amumeten ket kastamet, ayan. Amumet kami nga dagiti nga mga Ilocano, ket adaditay accent mi nga kwamet, no kwa. Italian accent, ayan. Prominent yung R namin, Sister L. Tsaka medyo madiin kayo magsalita, no? Sandali lamang, Let. Ano ang latest sa Malacanang? Standby Edniel, standby Milky Regular, standby Mal Gonzales. Pero sa loob na ilang dekada ng serbisyo sa pagbabalit, ano yung lakay? Patunay ako na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ang N Plus Gold, isang nutritional powder drink na specially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Kaya nga Miss Let, pagpasok mo rito sa kailan ba duty niya rito, ha? Sabado ba o linggo si Miss Let, ha? Ayan, nagbigay na si Dr. Garrison ng N Plus Gold, Miss Let, ha? Pakibigay daw kay Presidente, kulang siya nito, ha? Alam niyo naman, malaking tunay ito kaya ang inyong lakay ay aktibong-aktibo pa sa pagtatrabaho at nakasabay pa sa kapitbahay kong millennials sa pagja-jogging. Ayan, kung si Senator JB bike, ayan, tayo jogging, ayan. Full pack with vitamins and minerals ang N Plus Gold. Taman-tama sa pangailangan nating katawan, lalo na kapag nagkakaedad, di ba? Dr. James Cayetano, ha? Kaya mga kuyang mga ateng, mahalagang alagaan ang ating mga mahal sa buhay, kaya dapat inaalagaan din natin ang ating mga sarili. Kaya pag-uwi nyo mamaya, ha? Dumaan muna sa Mercury Drug at mag-uwi sa inyong mga magulang ng N Plus Gold. Yan ay tanda ng pagmamahal, di ba? Nana Carmen Padre, kailangan mo rin ng N Plus Gold. Daming bayan. Oras, Sister L. 9:35. Ang oras na yan ay hatid sa programang Break Time, Nina Deo Macalma at Rica Hera. Ambassador, ano po, damdaming bayan na po. Di ba may isa ka pa dyan, Lakay? Yung
hindi ambassador ba yun? Ayan, Yung lalaki. Yung nag-guest natin dati. Oo, yung British. Hindi mo na-save yata yun nga pala. Pinabasa mo yun tas nabulol-bulol siya. Norway ba yun o Denmark? Hindi ko matandaan lang Ireland. Ireland. Nga pa na ha? Ayan, si Ambassador Goldberg idineklarang persona non grata sa Colombia ito Dahil sa, parang ginagawa ni Ambassador Jing Kwan, ha? Yung mga kakaibang out of this world na komento. Yung mga tinatawag na low intensity conflict. Gumaga ng gulo. Ayan. Mali naman kasi pero lakay. si Ambassador Kwan, hindi na LIC ito, hindi na low intensity conflict. High intensity conflict na ito. Daming bayan. Hoy, happy birthday muna kay Boss Serge Bernal ng Shell. Ayan na Bossing Serge, happy birthday. Aba, binabati ka ni Ninang Lorelai Kiambao, si Madam Shell. At happy birthday din kay Boss Randy Bico Beltran. Kala ko, Bico Soto. Ayan, from isang Kalahi and Kaloy Pascual Jr. Uy, Ateng, ayan, pagaling ka. Get well soon kay Ateng Annalyn Abad mula kay Kuyang RJ Vinegar Abad. Ayan. Alam mo, Kuyang RJ, si Ateng Annalyn kulang lang sa suka yan. Ayan, gawin mo, pagka hindi gumaling si Ateng Annalyn, kuha ka ng kapirasong tela o kaya panyo, ayan, bimpo, ha? Ayan, ibabad mo sa suka yan, ilagay mo sa noon ni Ateng. Ayan, yan ang gamot ko nung bata ako, yan ang ginagawa ng nanay ko ni Sister L. Pagka wala siyang pabili ng kortal nung araw. Suka, ayan. Pampababa ng... Sayang yung suka ni Sir RJ kasi masarap yun lakay na. Ganun ba? Pansawsaw ng chicharon, bagnet, ayan. At saka chichirya ni Ninong Richard C. Yes. Ayan. At happy birthday din kay Kuyang Renan Sapio ng Talisay City, Cebu. Uy, nanonood sila sa atin. At congratulations. Ba't namin nakaka-hole in one ngayon? Mr. General Alex Capiña, ginagay ka nitong si Kuyang. Former NLRC Commissioner Kuyang Albert Restauro. Ayan. Tignan mo nga man. Naka-hole in one sa number 11 at Apo Golf and Country Club. Saksi, ha? Saksi dito si Attorney Martin Delgra III ng LTFRB dati. Congrats sa Kuyang Albert Restauro, ha? Ayan, ng Davao Masonic Class number 149. Naka-hole in one sa hole number 19. Ay, iba na pala yan. Daming bayan. Hatawin natin ang report mula sa Malacanang, Sister L. Eto muna lakay ang Malacanang nanawagan sa publiko na maging mapanuri sa mga lumalabas na impormasyon online kasunod ng ulat tungkol sa posibleng foreign interference sa Pilipinas. Detalye balita mo, RH14, Ms. Leth Narciso. Ms. Leth. Sister Ella, kahit tinututukan ng pamahalaan ang mga ulat hindi sa posibleng foreign interference sa pagpapakalap ng impormasyon sa bansa. Kasunod ito ng pahayag ng non-profit organization na SEALIGHT na umano'y kontrolado ng Chinese Embassy ang ilang Chinese language media sa Pilipinas. Ayon kay Palace Press Officer Pierre Castro, matagal ng issue ang panghihimasok ng ibang bansa sa politika sa bansa. Iginit ang Malacanang na iginagalang ng gobyerno ang freedom of expression at freedom of speech pero kinukundina ng administrasyon ang anumang anyo ng disinformation at fake news. Kaugnay nito nanawagan ang palasyo sa publiko na maging mapanuri sa nakikita o nababasa mga impormasyon online. Binigyan din ni Castro na dapat magkaisa ang mga Pilipino na ang dapat ipaglaban, ingatan at proteksyonan ay ang interes ng Pilipinas at hindi interes ng ibang bansa. Lakay? May white flower pa si Presidente. Ayan, gamot sa tiyan. White flower ba gamot sa tiyan? Oo, yan ang gamot ni Apo Lucas Bersamin. Ayan, white flower lang. Oo. Baka naman nabigyan o napayuhan ni dating ES Bersamin si Presidente. Ayan, wala activity ang Presidente ngayon? Walang out of town? Wala pang abiso lakay pero wala pa. Wala siyang ganap sa labas ng palasyo. So malamang meron ulit siyang mga meeting dito sa palasyo. Abangan natin namin. Okay nga Rod, maraming salamat, Let. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daming bayan.
Report mo na kay Edniel, Sister L. Ang Philippine National Police naman handa na sa opisyal na assumption ni Nartates bilang 4-star general. Ang tanong, kailan? Dahil parang wala pala kayo, di ba? Speaking of Nartates, ayan, ba't daw di binabanggit si General Nicolas Torre, ha? Pampresidente rin daw. Siya ay GM ngayon. General pa rin naman siya. General Manager ng MMDA. Ayan. Ang detalye naman ng report, RH52, Edniel Parosa. Edniel. Ang sagot, Sister L, wala pa ring schedule na inilalabas itong Campo Crame hinggil sa paglapat ng ika-4 na Australia sa balikat nitong acting chief ngayon ng PNP, si Police General Jose Melencio Nartates Jr. Paliwanag ni PNP spokesman, Police Brigadier General Randolph Tonio, nakabatay pa rin ito sa schedule ng availability ni Pangulong Bongbong Marcos. Gayunman, in-invite na raw ng Crame ang presidente sa Huwebes, January 29, para sa pagulitan ng ika-35 PNP Day. Tiniyak naman ni Tonio na nararatiling handa ang PNP sa seremonya. Patunay ng mga nakikita nating mga pagsasanay dito sa Crame kamakailan. Nilinaw din ng PNP na inaasahan sa Malacanang na gagawin itong banning of rank ni Nartates para maging full-fledged police general bago siya bigyan ng arrival honors dito sa PNP headquarters bilang simbolo ng opisyal niya, assumption. Nito nakaraang linggo, ibinalita nga ng PNP na aprobado ng optional retirement ng dating PNP chief at ngayon General Manager ng MMDA, si former General Nicolas Torre III, pero itinanggihan ng opisyal at sinabing wala pa siyang pinipirmahan. Pumagitna ang palasyo last week at sinabing naayos na ang gusot. Habang sinabi naman ni Interior Secretary John Vic Remulla na inimitahan niya rin si Torre sa seremonya ni Nartates upang magsilbi o ipakitang turnover at pagpapakita na rin ng pagkakaisa ng isang police force. Ako naman si Edniel Parosa, nag-uulat para sa research. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Edniel Parosa. Standby man ng Milky Rigunan, Raymond Adpas at Val Gonzales. Abay batila natin itong balikbayan na Sister L. Si Kuya Clint Pagkalinawan. Ayan, balikbayan from Germany. Kuya Clint Pagkaliwagan. Ayan, welcome back. Ayan, Guten Morgen. Sprackenheit, Heil Hitler. Oras, Sister L. 9:53. With Deo Macalma and Sister L. Hi, Ma'am Glory. Kumusta ang beauty? Daming bayan. Ano ang latest mula sa Kamara de Representantes, Sister L? Eto muna, si suspended Representative Kiko Barzaga na pipinto daw sampahan ng panibagong ethics complaint. Naku, suspendido pa, may ethics complaint pang nakaabang. Alamin natin kung sino ang magsasampa. RH12, Milky Rigunan, Manang Milky. Sister L at Lakay, napipintong maharap sa panibagong ethics complaint si suspended Cavite Representative Kiko Barzaga. Sa kanyang manifestation sa plenaryo, sinabi ni Representative Jeffrey George Feller ng 4th District ng Negros Occidental, iginit na dapat lang patawan ng mas mabigat na parusa si Barzaga. Si Barzaga ay kasalukuyan naharap sa 60-day suspension dahil sa naunang ethics complaint laban sa kanya at ito ay magtatapos ngayong buwan ng Pebrero. Kung muling may susulo ang ethics complaint at mapagbibigyan ng isa pang reklamo, malamang na extend ang suspension ni Barzaga sa Kamara. Una rito ipinahiwatig ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno. Bukod sa ethics complaint, malamang isulong nila ang tuluyang expulsion o pagpapatalsik kay Barzaga sa Kamara. Narito si Representative Jeffrey George Ferrer ng Negros Occidental. And may give rise to the filing of another ethics complaint, considering that Congressman Barzaga has not yet fully served the penalty imposed in a prior disciplinary proceeding, his recent action merit careful consideration of the imposition of more stringent disciplinary measures. Matatandaan, kinasuhan na sa korte si Barzaga ng bilyonaryong negosyante na si Enrique Razon. Sa bintang kay Barzaga, tumanggap umano ng suhol mula kay Razon ang mga miyembro ng NUP. Kapalit ng suporta kay noon ay House Speaker Martin Romualdez para sa 2025 midterm elections. Kapwa ito pinabulaanan ni Razon at ng NUP sa pamagitan ni Puno na siyang chairman ng partido. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan.
Maraming salamat, Manang Milky Rigunan. At mula sa Senado, Sister El, ano ang latest sa Senado? Ang pangingialam daw ng Chinese Embassy sa internal affairs ng bansa, pinalagan ng mga senador paggamit ng trolls, pinaiimbestigahan. May Oo nga, mga trolls lang Oo di ba? nga, Kapag ka nga nag-discuss ka lang about, Ay, kunyari, oo, China, oo. babae ganun, trolls lakay. Tama, oo. Eh, alamin natin ang latest mula sa Senado, RH28, Raymond Adpas. Lakay Raymond. Elaine, Mayor pumalag ang ilang senador sa pangingialam ng mga opisyal ng Chinese Embassy sa internal affairs ng bansa. Ito ay kasunod ng kanilang pag-question at direktang pambabatikos sa mga mambabatas na kontra China at iba pang opisyal ng pamahalaan gaya ni Commodore J. Tariela ng Philippine Coast Guard. Ayon kay Senador Risa Ontiveros, walang karapatan ng sino mang opisyal ng embassy na dikta ng mga opisyal ng ating pamahalaan. Malinaw na ito ay labag sa Vienna Convention on Diplomatic Relations. Ibinahagi ni Ontiveros sa kanyang privilege speech na simula nang siya ay nagsalita sa patuloy na bullying ng China sa West Philippine Sea, hindi na siya tinigilan ng mga panat ng Chinese Embassy. Nagtataka ito kung ito pa ba ay page talaga ng Chinese Embassy o gawa ng isang troll farm. Nanawagan ito ng investigasyon sa disinformation na ginagawa ng China na itinuturing na isang security concern. Pakinggan natin si Senador Risa Ontiveros. Panahon na para malaman talaga natin kung sino ang kumikita, sino ang nag-amplify, at sino ang mistulang megaphone ng China dito sa Pilipinas. Kung naaatim nilang magtrabaho laban sa sarili nilang bayan, hindi na diskarte yan. Pagtataksil na yan kay inang bayan. Muli namang iginit ni Senador Erwin Tulfo sa kanyang privilege speech na hindi kailanman magpapasindak ang mga Pilipino sa anumang uri ng pambubuli ng China. Kung gusto nilang sila ay respetuhin, kailangan muna nilang tayo ay irespeto. Narito naman si Senador Erwin Tulfo. Respect is not demanded. It is earned and it is mutual. If you want respect from Filipinos, then respect our Constitution. Respect our officials, respect our freedom of speech, and respect the simple truth that this is not your country. Mr. President, the Filipino people are not afraid. We are not silent, and we will not be bullied, politely or otherwise. Depensa naman ni Senador Robin Padilla, dapat tigilan yung mga generals na nagsasalita at gumagamit ng caricature na nakasasama sa Pangulo ng ibang bansa. Alam na this. Ito si RH20, Raymond Advas para sa DCRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Ba't di pa imbestigan yung mga trolls? Mahirap kasi yan lakay. Sa mga trolls ngayon, si Stel, may pro at anti. Ayan. Tsaka yung mga farm trolls na tinatawag na yan lakay. Computer lang kasi yan eh. Hindi, tsaka may staff, may tao din yan sinuswelduhan. Pero kasi parang lakay, call center. pag magaling kasi yan sila, mahirap mo ding mahanap. Eto, alamin natin yung report ni Val Gonzales. Ito lakay, dahil sayang to, maganda pa naman ng itong TNVS na to. Napakamura ng singil nito kasi full electric to lakay eh. Yung Kaso VinFast ba yan? Yung VinFast? green GSM. Oo, yan nakakalungkot lang dahil may panibago daw na sexual harassment laban sa driver ng TNVS na green GSM. At yan ay sinampa na sa LTFRB ng isang 28 years old lakay na babae. Alamin natin ng detalye mula kay RH5, Val Gonzales. Val. Mr. L at Mayor, muling nakaharap sa sexual harassment ang isa pang driver ng Green GSM, isa sa bagong ride-hailing service na nag-ooperate dito sa Metro Manila. Batay sa dokumentong hawak ng DCRH, dumulog sa tanggapan ng Land Transportation Franchising Regulatory Board ang 28 anyos na babae na empleyado mismo ng Green GSM na pagmamay-ari ng kumpanyang Green and Smart Mobility Philippines Incorporated. Sa dalawang pahinang complaint affidavit ng biktima, 2 beses umano siyang ginawan ng kalayan sa loob mismo ng unit ng Green GSM noong Nobyembre at 30 ng nakalipas na taon at naulit pa noong Disyembre 2. Sabi ng biktima na taga Quezon City, nangyaring insidente habang ginagampanan niyang kanyang trabaho sa nabanggit na Transport Network Company kung saan kailangan niyang samahan ng isang driver para sa tinatawag nilang call-out.
Matatandaan nitong nakalipas na January 13 ay una ng tinatawan ng LTFRB ng 30 araw na preventive suspension ng isang unit ng Green GSM dahil din sa sexual harassment at pambabastos sa isang babaeng pasahero. Dahil dito yung maapila sa LTFRB si Atty. Ariel Linton ng Lawyers for Commuter Safety and Protection at abogado ng biktima na kailangan umaksyon dito ang regulatory agency dahil bago pa lamang na TLDS ang GSM taxi pero tagtad na ito ng reklamo na ang nasasakripisyo ay ang kaligtasan ng mga pasahero. Ako si Val Gonzales, DJ Tula sa Pilipinas. Yes, Mayor. Saan ba nako po yung pasahero? Siguro paalala din sa ating mga pasaherong babae. Huwag ka tatabi kasi dun sa driver. Ayan, dun sa likod. Dun din sa likod. Pero dapat matino yung mga driver, Lakay. Sabagay, pero to be safe. Yung affidavit, Mayor, dahil kasama rin niya dun sa isang kumpanya. Magkatrabaho rin. May hawak daw siyang laptop, Mayor, at naglalaptop siya, naupo sa tabi ng driver. Magkatrabaho pala sila, Lakay. Okay nga, Rod. Ayan. Magkakilala at kanya pang hinihikayat ang LTFRB itong 28 years na babae na tingnan daw yung record ng GSM dahil hindi lang pala iisa, hindi lang dalawa, kundi napakarami na pala itong pinapaharap na mga reklamong sexual harassment sa kanilang mga pasahero. Ako si Val Gonzales, DJ Ray Chula sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kailangan ng management ng Vin Fast ba yan? Anong pangalan ng taxi na yan? Green GSM. Green GSM. Paalala siguro sa mga driver. Ayan, dapat araw-araw bago lumabas may paalala sa kanila. Maraming salamat, Val Gonzales. Bilis na oras. Magandang umaga kay Bossing Berhel de Dios at Bobby Esquivel, ang bayani Fernando ng San Jose del Monte, Bulacan. Dahil sa kasagpit niya umayos ang San Jose del Monte, Bulacan. Good morning, Mayor Art. Ano apelyido nila? Sino Art? Sa San Jose del Monte, Bulacan. Gomez, hindi Gomez. Ba yan? Ano bang kailangan mong i-take? Memo Plus Gold. Naubos na Memo Plus Gold. Robes, ayan, Robes. Art Robes. Art Robes at Congresswoman Robes. Oy, sabi ng ninong mo, ha? Ayan, ating business correspondent. Si Ninong MG. Abay, sinabi lang kahapon ni Manong RC Loverboy Balisacan na aakyat ng 60 pesos ang palitan dollar. Abay, tumas bigla. Ayan, 59.05 ngayong umaga. Manong Selo Lagmay. Ayan, kayong dollar mo, itago mo, Apo Selo Lagmay, baka umabot nga ng 60 pesos per dollar. Alam mo, Lakay, may nag-message pala kanina dito. Tago natin sa pangalang Alex Go. Ano sabi niya? Good morning, maupay na aga, nakakaalis ng stiff neck pag may magandang dumaan. Ikaw, sabi mo lang kay kuyang Martin Osaita, ha? Dalawin natin si Mayor Alice Guo. At good morning kay Governor Ibardone ng Eastern Samar. At ayan ang kabuhan natin palatunto ng break time. Break time tuloy. Damdamin bayan. Kakahawa itong si Ambassador Goldberg. Ayan. Lakay, damdaming bayan pala, okay? Kala ko hapon na. Damdamin bayan. Ako po si Deo Macalma. Sister El po, Elaine Apit, stay safe. God bless. Operasyon Tulong susunod na. Wonder Woman, Miss May Binauhan. Oras, 10:09. This time check is